Marami pa talagang mga tanong pagdating sa homozygote at hindi naman katakata yun. Eh ako din. Ilang beses din ako nagtanong-tanong sa sarili ko at binalik-balikan. Ah, natutulungan din tayo ng iba pang mga kaibon natin, si Rupert. So tanong-tanong tayo. Ako mismo. So natural na hindi mawawala basta-basta yung mga clarifications. At natutuwa naman ako kasi habang nagka-clarify, lilinaw at lilinaw. Ayun naman. Isa-isayin natin itong mga clarifications para naman medyo nakakatuwa at mabigyang pansin. Ito sabi ni Rodel Custodio. Ako rin sir, ang pagkakaalam ko sa aqua lang ang homozygote dahil ma-identify mo daw ang kulay ng bigat ulo. Hindi pala, naintriga ako Ngayon, paano mo malalaman kung blue or Lutino na homozygote siya? Makikita ba sa appearance ng ibon para masabi natin na homozygote siya? Ayun. Ito, tama at magandang clarification to, Rodel, no? Meron ding sasagutin tayo mamaya si Ian Bernardino, no? Na medyo pareho pero dominant naman yung pinag-uusapan doon. Paano nga pala kung blue or Lutino? Tandaan natin, ang blue tsaka Lutino recessive. Di ba? So, paano malalaman kung homozygote siya? Paano ba nagiging recessive, 'di ba? Ito 'yun. Paano pala nagiging visual yung mga recessive? Teka lang Sana yung ating ayun. Ayan, 'di ba? Pagka recessive ang blue. So green split blue, isa lang ang nag-mutate na blue sa isang chromosome. So split siya, green split blue. So green ang kulay niya. Ngayon, paano nagiging visual lang recessive? Diba? Ayan, MOI, autosomal recessive. Paano nagiging visual lang recessive? Pagka dalawa na ang kumapit, dalawa na yung yung karga niyang color mutation na blue, ayan pareho, identical allele sa sa pair of chromosomes. Pagka sa recessive, dalawa ang karga, nagiging visual na, kaya visual blue, dalawa karga. Di ba ang sabi natin, pagka-identical yung karga niya sa magkabilang chromosomes, homozygote ang tawag doon. Di ba? Kaya lahat ng visual na recessive, mapa blue, mapa Lutino, mapa aqua, mapa orange face, mapa dilute, mapa pale fallow, dan fallow, bronze fallow, mga recessive yan, di ba? Lahat ng visual na recessive, ibig sabihin lang nun, dalawa na yung kumarga. So, homozygote din sila. Okay? So, dahan-dahan na nalilinaw. Tama ba? May clarification pa doon, tanong lang. Balikan natin yung iba pang mga tanong. Yun. Sana medyo malinaw na doon, mag-clarify lang ulit kung hindi pa ganun kalinaw. Ito naman ang nabanggit ni Abu Josh. Ayun. Ay, pareho sila, no? Sabi niya, Sir, meaning nalalaman lang ang homozygote ang isang bird through record or ma-identify din po siya through phenotype. Ayun nga, ma-identify siya through phenotype kung recessive dahil magiging visual lang siya kung homozygote siya. So lahat ng mga visual recessive mutation homozygote agad. Ayun naman. Matik kumbaga, homozygote agad. Kaya ito, sabi ni Erlene, ibig bang sabihin kung ang parisan ko ay back-to-back green split ino, pag naglabas ng Lutino homozygote yung Lutino, kasi kung sa green split blue, pag lumabas ang blue, ay homozygote blue ang tawag. Ang sinasabi niya, tama. Pag sa back-to-back green split ino mo, naglabas ng Lutino, homozygote na yun. Yun nga yung sinasabi natin kanina. So, tama ka, Erlene. Donato Beracio. Sabi niya Donato back-to-back split, pag naglabas ng visual, homo na pala yun. Ayun, tama. Napakasimple, ang daling maintindihan. Samantalang iniisip ko noon, paano kaya malalaman pag homo aqua? Salamat po sa paliwanag. Ayun, salamat din Donato Beracio. Frank de la Peña, paano po pag pinagbangga ang dalawang hetero? May lalabas dyan na 25% homozygote. Ayun. JR Bermas, Blue 1, Blue 2, B1, B2. Sabi niya, susunod na nating discussion to sa mga susunod na vlog. Kasi medyo komplikado din ito. Kailangan ng merong kumbaga background info. Joey Garlit. Yun, tama pala ang hinala ko noon pa. Joey Garlit.
Ibo na ni John Ray. Minor Desis Pervinian. Ayun, sabi naman ni Hernani Villamaria de la Cruz. Malinaw na ngayon, sir. Mabuti na lang po't naipaliwanag nyo. Wala po kasi nagpapaliwanag niyan. Mas malinaw na po sa lahat, lalo na po sa mga baguhan. Ayun. Siguro sir, dahil dito, si Figura Alvin, totoo yan. Papahabain pa natin ito sa isang vlog kasi medyo komplikado to. Baka magka-information overload. Ayun, may sinabi naman tong si Adrian, no? Adrian Pagku. Buti pa sa Alps, may nagpapaliwanag na. Samantalang sa Kakatail, wala nagpapaliwanag ng mga tamang mutation. Ganun ba? Adrian Pagku, bibigyan natin to ng pansin, huwag kang mag-alala. Kasi pareho lang naman, magugulat siguro ang mga Kakatail breeders. Applicable po lahat ng binabanggit natin dito sa African Lovebird sa Color Genetics. Applicable po sa Kakatail. Kaya lang may twist at ipapaliwanag natin yun. Salamat Adrian Pagku. Bibigyan natin ng pansin to Adrian sa mga susunod na vlog. May pinakita naman dito si Julius Avery. Malinaw pa sa sikat ng araw sir. Salamat Freddy Junior Jordan. Itong pinaliwanag ni Julius Avery actually maganda, no? Medyo maganda example niya actually. Sunod, Ricky Cruz. Ang ganda ng paliwanag, sir. Salamat. Ayun naman si NBN, no? Nicolo Banyaga Nosilo. Thank you sa 10 stars, ha. Salamat, sabi ng mga scholars. Teka, baka nga sa mga bagong followers pa lang, hindi ko na nababanggit masyado, no? Wala naman talaga tayong scholars, wala tayong foundation para sa scholars. Pero naririnig nyo na siguro yung mga terminong na-tuition. Ibig sabihin, kapag walang masyadong kaalaman sa color genetics, bili ka lang ng bili. Kasi umaasa ka na maglalabas ng ganong kulay. Ayun, nakakasampung pares ka na, hindi agad-agad naglalabasan yung kulay. Kasi nga, kulang sa kaalaman sa color genetics. Ang tawag doon, napagastos ka ng malaki, na-tuition ka. Kaya, lagi ko sinasabi to, para sa mga bagong followers, kapag natutunan nyo po ito, laking tipid nyo po sa budget nyo financially. Ang laking tipid din sa oras. Kaya, ang tawag ko sa inyo, scholars. Kasi hindi na kayo halos magbabayad ng tuition. Ayun po. Ayun naman. Sabi ni Errol Intong, nice one sir. Ang linaw ng turo nyo. Christopher Cruz. Sabi naman ni Lucky Lara, thanks po sir, simple pero rakap paliwanag. Mabuhay po kayo. Lucky Lara. Angelo C. Cetron. Jamie Avery, consistent star sender to, Si Badge Nolab. O kabas. DB Avery, boss. Klarong-klaro na, boss. Ayun naman. Fort Bridge. Magandang hapon. Yun. So ngayon may magandang tanong si Ian Bernardino. Kasi nga naman, yung pinaliwanag natin kanina sa mga tanong sa recessive, paano malalaman sa phenotype, no? Sa appearance, sa itsura, yung color niya mismo. Pag sinabi phenotype, pwedeng, again, yung kabuuan, maaring yung beak, yung ulo, yung katawan, yung haba ng buntot, phenotype lahat yun. Pero kaya lang, ginagamit ko lang lagi ang phenotype patungkol sa color mutation. Kasi dun nga tayo interesado. Okay, nilinaw ko lang. Eto, may tanong siya dito. Kasi di ba sabi ko, automatic na pagka visual, yung recessive na color mutation or color gene, pagka visual, matic na yun na homozygote. Kasi di ba lumalabas lang ang pagka visual ng mga recessive, mapa-Lutino, mapa-Blue at lahat ng mga recessive kapag dalawa yung karga. Kapag dalawa yung karga dun sa magkabilang chromosome, di ba? Homozygote nga. Yun. Pero ang tanong ni Ian Bernardino, medyo maganda kasi mahalata mong nakakasabay siya at medyo na-anticipate na niya, no? Ito. Nahanap lang natin, medyo marami kasi teka. Ayun, si Ian Bernardino, no? Teka. Meron pa pala akong hindi nabasa kay AR Coms yata ito. Kaya pala, AR Coms, yung sinabi mong distinction, bibigyan natin yun ng isa pang vlog kasi medyo mahaba nga. Ito kay Ian Bernardino, May tanong lang po ulit ako, sir. Pero maganda. Nag-send agad ng 10 stars. Salamat na ulit para sa mga scholars. Sa mga recessive, madali malaman kung homo at hetero ang anak nila based sa appearance nila. Tama, di ba? Tama siya. Same sa incomplete dominant since meron tayong single at double factor at magkaibang appearance ng single factor na incomplete dominant at double factor incomplete dominant. So ang tanong niya,
Paano po malalaman, sir, sa mga mutation na complete dominant? Kasi wala pong pinagkaiba ang single factor appearance ng complete dominant sa double factor phenotype ng complete dominant. Tama siya, tulad ng dominant pied. So, paano nga naman malalaman kung homozygote na sila or heterozygote? Gandang tanong, di ba? Ibig sabihin, nakakasabay siya, na-anticipate na niya. Yun naman. Ngayon, malalaman mo lang, sa test breeding. Ngayon, kung may record breeding ka, meron kang isang dominant pied, kasi nga, hindi mo alam yung dominant pied mo kung single factor o double factor kasi hindi makikita sa phenotype or yung color appearance. So, i-test breed mo siya. Test breed mo siya sa normal green. Kasi ang normal green, automatic agad yun, walang kargang dominant pied. Kasi pag dominant, di ba, lumalabas kagad sa appearance. Kung normal green ka, sigurado wala kang dominant pied na gene. So, kakasa mo siya ngayon doon, yung dominant pied mo. Ngayon, pag ang dominant pied, ang inanak ng dominant pied sa test breeding na to, ikinasa mo sa normal green, hindi lahat dominant pied. Naglabas ng normal green, naglabas ng dominant pied, hindi 100% dominant pied, heterozygote yun. Single factor na dominant pied. Di ba? Ngayon, kung yung dominant pied mo, na ikinasa mo sa normal green, 100% dominant pied ang nilabas. Heterozygote yung magulang mong, homozygote yung magulang na dominant pied. Kasi dalawa yung karga niya di ba? Pag dalawang karga at dominant, kinasa mo sa normal green, lahat yun ito pala, sorry. Dapat pala na, para mas lalong naintindihan, sana na-discuss na muna natin yung dominant mode of inheritance. Kasi mas huli nyo kagad kung na-discuss natin yung, nagmadali Natuwa na naman siya sa tanong Pero, mas madali nyo naintindihan to. Baka sa susunod lang, baka bukas lang, discuss natin yung dominant mode of inheritance. Ito lang, balik tayo sa tanong ni Ian Bernardino. Kung yung dominant pied mo, kasa sa normal green, naglabas ng 100% dominant pied, homozygote yun. Kasi, naging single factor dominant pied lahat yung yung inanak Ganun ang galawan ng dominant mode of inheritance So yun ang mabilisan o short term o short na sagot. Hindi na natin masyadong pahabain. Short na sagot dun sa tanong niya. Pero mas maganda sana kung na-discuss muna natin yung mode of inheritance. Pero yun lang, test breeding talaga para malaman mo kung homozygote ba yung dominant pied mo o hindi. Salamat po! Hasta la vista naman!